Maabo at makulimlim na umaga ang sumalubong sa ilang bahagi ng Albay matapos magbuga ng abo ang bulkang Mayon kamakailan. Dahil sa panganib na dulot nito, ilang biyahe sa himpapawid ang naudot at mahigpit na pag-iingat ang panawagan sa ating mga kababayan. At upang alamin ang pinaka-latest update ng bulkan, makasama natin ngayong umaga si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning din po sa inyo. Alright. Una po sir, ano na po ngayon ang pinakahuling update tungkol po sa ashfall dyan sa Albay? Okay, so ang latest update natin is that wala na yung asphalt at tapos na. Nangyari lang ito nung Sabado. And right now, ang Mayon volcano ay patuloy pa rin yung effusive activity tulad ng lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse generated PDCs na pwedeng magdulot pa rin ng ashfall and ash plume. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock falls, and 4 na pyroclastic density current or yung tinatawag sa Bicol na uson. And at present, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano. Okay, Director, maaari nyo bang pakipaliwanag sa ating mga televiewers kung ano yung naging sanhi ng naganap na ashfall na yan kamakailan at ano yung kasalukuyang alert level na nakataas sa bulkang Mayon? So yung ashfall ay kaakibat yan ng collapse generated PDCs at intermittent explosive activity. Nung Sabado, nagkaroon ng collapse ng mga lava flows natin na nasa summit na naging unstable ito at bumagsak and kaya na-produce ng PDCs. So sa pag-collapse at panandaliang pagsabog, yung lava ay nababasag at naging pinong abo na tinatangay ng hangin at bumagsak sa paligid ng Mayon volcano. So as mentioned, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano. Okay. Go ahead. See. Ay, aling mga bayan o barangay po sa Albay ang pinaka-apektado ng pagbagsak ng abo? At may nasaan pa ba tayong susunod na aktibidad sa mga darating na oras o araw? Okay, so according to reports, naapektuhan ang mga lugar sa downwind areas ng Mayon. May heavy to moderate ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig, observed ashfall sa Ginubatan at traces of ash sa Ligao City. And umabot ang ashfall ng mga 15 to 18 kilometers mula sa summit. Yung pinakamalayo is nasa Ligao City but traces na lamang yung na-detect natin. May possibility pa rin ng susunod na activity. So habang nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano, habang may effusive activity pa rin, pwede pa rin magkaroon ng the same event that happened last Saturday. Okay, Director, pagdating naman po sa transportasyon sa Himpapawid, kamusta po yung rekomendasyon ninyo sa mga flight schedule sa Bicol International Airport? Meron po ba mga kanseladong flights na dapat asahan ng publiko? Okay, so ang PHIVOLCS nagbibigay ng hazard advisories pero when it comes to flight operations at cancellations, nasa airlines at aviation authorities ito, particularly ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang abo ay pwedeng makaapekto sa aircraft engines at pati na rin sa visibility, kaya posibleng magkaroon ng flight disruptions depende yan sa kapal ng abo at condition ng panahon. So when it comes to again cancellations, sundan lamang ang kumuha ng updates mula sa CAAP at kanilang airlines para sa latest flight status. Well, Director, bilang panghuli, no, ano po ang inyong payo sa ating mga kababayan na nakakaranas ngayon ng ashfall sa Albay? Okay, so manatiling kalmado pero alerto. Again, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano and maaari pa rin magkaroon ng ashfall. And kapag nangyari ito, magsuot ng face mask, N95 kung maaari. Kung walang kung walang N95, surgical mask will do. Kung wala talaga, pwede yung towel or yung piece of cloth, basahin lamang, and yun yung gamitin nilang pang takip sa kanilang bibig at saka sa kanilang ilong. Alright, Director Bacolcol, maraming salamat po. Mga kababayan, makinig po tayo sa mga naging payo po ni Director Bacolcol para po sa atin yan. At ingat po sa ating mga kababayan, nandyan po ngayon sa Albay. Ligtas po sana ang inyong pag-stay po ngayon dyan.